Today, interesting spot pero medyo nakakatakot din. Balik na tayo sa isla at simula na ulit na pumana. Last time kasi, if you follow us, umuwi na Yuzi at kami ni Nick nasiraan na bangka while trying to sell our fish doon sa Port Barton. May nahanap niya si Nick na tutulong sa amin. Let's do this mga parechong. Masaya o malungkot, everything is part of the adventure. Sa mga bago sa channel namin, spearfishing and adventure is our way of life. We travel around trying to find the fish of a lifetime. Makikita nyo ang mga kwento at mga tao na mga salubong namin along the way. Ako si Yuzi. At ako si Riv. And this is Lurup Spearfishing. Nasiraan kaming na bangka, pero at least nabenta namin ang mga huli naming isda at hindi nasayang. Dito tayo magpapagabi sa lugar na to. Lugar nila kuya kung saan ayusin yung mga bangka. Kilala ang San Vicente sa Long Beach, 14 kilometers longest white beach sa Pilipinas. Pero lahat naman ng lugar na puntahan namin dito ay worth as tourist spots. Sa Cagsalay Island kami nanuluyan until maayos ang bangka. Pangingisdahang kabuhayan dito sa isla, simple lang. May signal naman sa internet pero ang wala dito yung mga grocery, fast food, tsaka malalaking tindahan. Kung hindi ka marunong mangisda, diet ka dito. The next day, paglabas ko sa kwarto, ayan, masaya si Nick. It's a good sign pare Jong. Dito, ramdam mo talagang natural na kabutihan ng mga tao. Isang feeling na ang hirap hanapin sa mga syudad na pinanggalingan natin. Hats off ako dito talaga. Hats off ako dito. At guys, thank you. Yan. Thank you po, Kuya Rick. Maraming salamat sa taga-isla, especially kina Kuya Rick. Hindi man kami nila kilala, pero pinakain, pinatuloy at tinulungan kaming maayos ang bangka. Kamusta naman kaya si Nick at si Sisid? Ano kaya nangyari sa kanila? Pero mga parechong, dahil nasiraan nga kami na bangka, hindi kami nakabili ng yelo. Kaya kailangan namin piliin ang mga huli namin. Kahit ilang beses pa siguro ako pumunta dito. Hindi ako magsasawa sa isla na to. Maganda. Kahit umuulan, maganda. Kahit mainit, maganda. Parang siya. Oy! Kamusta naman kayo dyan? Muntik nang hindi mabalikan! Muntik lang naman. Kilala may kubuk-kup sa aming... Pagdating sa isla, paana agad kami mga parechong para may ulam kami mamaya. Pero nga dahil wala kaming yelo, dapat piliin namin ang huhulihin. Yung tama lang maubos namin mamaya gabi. Pag sumobra kasi ang huli namin, siguradong masisira lang ito at masasayang lang yung mga isda. Bukas, papana ulit kami para may mabaon kami pag pauwi namin. Dito pare chong may mga good size na isda na. Pero pili muna tayo, ayoko man nang tumira. Enjoy the view lang muna kumbaga. Kung makikita nyo sa baba ko mga parechong, dito meron na mga coral trout. Pero I decided na wag munang kumuha. Hintay talaga ako na baka makachamba tayo ng medyo malaki-laki. Eto, medyo dumiretso kami at tubipat sa ibang spot. Eto mga parechong, ngayon pala kami nakakita dito. Isang pangpang sa gilid lang ng mga bato. Pag mga ganitong kantiladong spot, ayokong dumiretso dun sa baba. Gusto ko munang gumapang mula dito sa taas para kung meron mga isda dyan sa baba, medyo ma-surprise natin at ma-ambush natin. Trying my best to slowly glide down,
para hindi madistorbo ang mga isda sa baba kung meron man. Another dive mga pare chong, pero the same spot. At ayun, may nakita kong isda. Masyadong malayo. Let's try to close the gap. Dahil palubog na ang araw, padilim na ng padilim sa ilalim. Medyo nakakatakot na pare chong. Extra careful talaga dahil medyo malayo ako sa mga kasama ko. Ito yung mga times na naglalaro ang utak mo. Ano kayang lalabas sa ilalim? May mamaw ba dito o may mumu? At ayun, may gumalaw, may isda pare chong. Wala nga lang sanang pating dito. Ay sus marimar, meron nga. Ngayon pa talaga siya lumabas, pero bahala na, tira tayo. Tinamaan pare chong, pero nakawala. Pare chong, anong plano dyan? Kaya ba yan? Kaya malapit na. Hindi lang napakita si video, pero after ko natira yung isdang yun na may pating, na-stuck ang shaft ko at nabaluktot pa ito nung pinersa kong hugutin. Ininit-ninig ang shaft para mas madali itong ibalik sa dati ng anyo. Talaga po may alam pa ako yan, pupukin ko diretso. Kaya mas maganda talaga na may cone ang shaft nyo para mas maliit ang chance na mabaluktot ito pag tumama man o ma-stuck sa bato. Ngayon lang ako nagsisi na hindi ko pinalagyan ng cone. Too late mga pare chong. Kaya maganda talagang i-set up ang ganyo for the worst possible condition. So ayan, good night mga pare chong. It has been a long day. Mahabang araw simula pa kahapon. Matulog tayo maaga kasi bukas isang panibagong adventure na naman. Mangyayari bukas, uuwi na kami, final day. Pero kahit na final day, subukan pa rin namin makahuli bukas. Marami kaming bahura pa na at isla na i-explore pa dito sa San Vicente. At sana bukas, i-pray nyo na makahuli kami ng mamaw. Let's go. Ito na! Seryoso ngayon si Sisid ah. Parang may plano talaga itong dumali ng marami ngayon. No? Game face on, no? Oh, ito. Lamig. Sarang ice water yung tubig. At syempre, mga kaibigan natin, mga bik, nag-i-enjoy na kanilang morning breakfast. Yan, reserba namin yan pag wala kaming huli. Mas meron kaming reserba. Kay tenga lang oh. Kuha kami ng tenga lang. Pang sisig lang. Grabe, napakataba ng mga baboy. Walang pinapakain dyan. Ano lang, yung mga seaweed na lumulutang. Oh, gaganda ng mga katawan. Sana all nakapag-beach. Buti pa ang baboy nakapag-beach. Oh, yung mga baboy dyan, nakapag-beach na ba kayo? Hoy! Summer na. Hoy! Hoy, mga baboy. Oh? 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 Sheesh! Yung mga baboy dyan sa IG, nakapag-beach na ba kayo? Hoy! Huwag ganun! Tara. Bakbaka na! Bawal. Kawan yan. Kawan. Pangarawan. Bumili ako ng balat. Lamig ang makina.
Morning dive, pare chong. This is the last day to dive for this trip. Best effort tayo. Talagang dapat magsikap kasi nga pauwi na kami today. Dapat meron tayong huli para may pangbitbit pauwi. Ito yung tawag nila na batong litaw. Isang malaking bato sa gitna ng mga isla. Bawal mo ng corridas mode, mas maganda na malalaki yung isda na bitbit natin pa uwi. Pagdating ko sa taas, bigla na lang tong lumapit sa akin. Medyo nataranta din ako ah. Ang mali ko dito pare chong, hindi ko tinira yung mga malalaki sa harap. Medyo natakot na din ako na baka matakot yung isda at kumaripas palayo sila lahat at wala akong mahuli. Good holding shot, kumpiyansa ako sa tira ngayon. At ayun, hindi pa rin lumalayo ang iba. Barakuda to mga parachong and they're known to be aggressive. Meron na mga spiro na nakagat dito while retrieving the fish. Kaya ginagawa ko, nire-ready ko na lang ang fins ko para i-block ang isda kung sakali na umatake to sa akin. Medyo malaki pa naman mga parachong. Ito yung pinakamalaking barakuda ko. Sobrang ingat talaga ako dito at gusto ko nang ma-bleed agad yung isda at para tuluyan itong manhina. At ayun mga parachong, napakalaki nga. Kasyang-kasya yung buong kamay ko sa hasang pa lang. While trying to kill the fish, presence of mind mga parachong. Holding it tight and securing it. Hindi natin alam, baka may lakas pa to at makagat pa tayo. Ang layo pa naman natin sa Kabiasnan, hindi pwede na maaksidente tayo dito. Nagdive pa ako ng mga 2 o 3 beses sa spot na to, pero walang malalaking nahuli. Pero share ko lang to mga parechong, tignan nyo, ginawa kong pain yung barakuda. At kung makikita nyo, yung mga isda sa baba lumalapit at nagiging curious talaga. Imagine the possibilities, anong pwedeng gawin. Tayo, tapos may panggas. Sinig ka man doon. Lamig. Ayun pa. Lamig. Tinatrabaho niya ba yung ano niya? Yung kanlay. Tagal na naman na ilang taon na, hindi pa siya nakakain ng kanlay. Kaya ayun, nakuha na siya dati pero nabenta man, nagsisising na siya. Nabenta nila. Kasi ngayon, meron kasing bahay ng kanlay dyan. Yan. So yan yung tinatarget niya ngayon. Parang natira niya na kanina. Kaso, Hindi naman! kaya yan pa siya. Kanina pa yan siya dyan. 7:30. Ngayon, 9:20 na. Kaya 2 oras na siya dyan. Hindi pa siya umaalis. Pagurin ka ng kanlay na yan. Sinig. Dalawang beses? Oo! Dalawang beses siya sa akin nagpakita. Yan yung mortal enemy. Nakahanap ka ng katapat. Kapag tinitira ko siya, nakatalikod na. Pinlashlighten ko na eh. Tapos hinikutan ko na yung buong bahay. Iba pa yung nakalabitan ko, suno. Ang baba ko, andun na siya, lumapit na. Ang problema, ang daming isda nakaharang. Every time na may spook yung maraming isda, takbo din siya, nagwalayo rin. Napuna. Yeesh! Balik tayo ng isla para magligpit ng mga gamit at babiyahe tayo mula dito sa isla papuntang San Vicente. Pero hindi muna tayo magbibihis mga parechong kasi mula dito papuntang San Vicente marami tayong spot na madadaanan. Kaya pana pa rin tayo. Baka sakali lang makahuli tayo at makapag-uwi ng masarap na isda.
Island. Karamihan sa mga spot na binabaan namin, medyo mingaw na at maliliit na lang yung mga isda. Pero may spot na reserve si Nick. Isang maliit na kanal sa gitna ng mga isla. Maputi yung buhangin at maraming bait fish. Especially ngayon na may agos. Kaya medyo promising mga pare chong. Hintay-hintay lang tayo dito. Mga 30 minutes na din na nag-dive kami ng dive pero wala talagang malalaking dumaan. Pero marami pa rin bait fish at maganda yung agos. Kaya medyo pasensya lang muna tayo. Baka sakali mamaya meron to. At ayun, may mga fish movement na pare chong at eto may dumaan. Actually, pagkatira ko nito, hindi ako masyadong sure kung anong isda to kasi medyo malabo nga. At ang likot pa. Pero tinamaan mga pare chong, let's hope for the best na maganda yung kapit ng shot natin. At ayun, isang tangigi pala. Sarap nito, pang sashimi, pang kilaw o kaya pang sabaw. After ng tangigi mga pare chong, nakahuli pa ako ng isang maliit na dogtooth tuna. Mga 1 kilo din. Medyo malabo pa rin at may mga fish activity pa rin sa baba. At dahil nga nakahuli pa ako ng maliit na dogtooth, tuloy-tuloy pa rin ang dive natin dito. Hoping na may mga pelagic pa rin na dumadaan. At hindi pa rin kasi nawawala talaga ang mga bait fish. Pangatlong beses ko na napabalik-balik sa part na to. May nakita kasi ako kanina dito na blue bone tusk fish. Medyo malaki na yun at hindi pa ako nakakuha nun mga pare chong. Kaya inaasam-asam ko na balikan ito at sana makachamba tayo. 18 meters din ang spot na to kaya medyo napapagod na rin ako. May gumalaw sa unahan pare chong, baka ito na yun. Yun pala bang. Pero kunin na natin to pare chong kasi pauwi na tayo at medyo pagod na rin ako. Success mga pare chong, isang malakas ang bayang. This will be my last dive at uwi na tayo. Gusto ko pa sana mag-dive pero medyo napapagod na rin ako kaya wag na nating pilitin. Especially sa time na to na medyo malayo kami sa mga kasama namin at hindi kami nag-one up, one down. Let's call it a day. Oras na para umuwi mga pare chong. Grabe, pagod kami lahat pero kita nyo sa mga mukha, enjoy na enjoy pa din. Finally! San Vicente na tayo mga pare chong! So much adventure for the past few days. Nakahuli ng isda, nasiraan na bangka, napunta sa ibang isla, sobrang dami nangyari. Medyo pagod ang lahat pero masaya kasi may huli tayo for the past 4 days. Check out nyo ang YouTube channel ni Nick Divilla, ni Sisid, para makita nyo ang perspective naman nila. Doon ang sunset. Shit, mabot pa tayo. Good night mga pare chong. Nakikitulog lang kami sa dito natulog. Nakikitulog lang kami sa cottage na Coast Guard ba to, Bantay Dagat, para di namin kumastos, di ba? Kahit saan lang ang matutulog. Basta di mo ulanan. Mga ano ito, mga cowboy. Pagiga, tulog agad.
Ito talaga ang buhay, buhay adventurist. Adventurer. Si Yusi ngayon, naka-aircon na siguro yun. Katabi na ang kanyang palalabs. Mahal kami dito. Sige lang, sinik naman ang katabi ko. Yan o. Ay, unat-unat lang. Mas malamig pa to sa aircon, bro. Ang problema, walang kumot. Manginginig ka talaga. Pwede natin kunin yan doon if gawin natin kumot. Maraming salamat sa panonood at sa pag-subaybay. This will be our last episode dito sa Palawan. Pero babalik pa kami few months. Siguro mga 1 buwan o 2 buwan. Good night.